Sa ngayon po, yung kauna-unahan pong naglabas po or nag-withdraw po sa ating NFA warehouse sa Valenzuela ay ang municipality, the City of San Juan pa lamang po. Pero meron na po kaming listahan ng allocation para po doon po sa iba't ibang lugar na maaari pong makapagbenta po ng ating NFA rice. Sa maliban po sa San Juan, anong mga LGU, sino mga LGUs pa po ang inaasahang kukuha po ng stock? As of kahapon po, nung makalawa po kasi ang nag-commit pa lang po ay ang Camarines Sur. Ang gagawin po ng kagawaran through our Food Terminal Incorporated ay magpapadala po ito ng notice at invitation po sa mga LGUs po sa iba't ibang bahagi ng bansa na meron po silang certain allocation at magpadala lang po sila sa FTI ng kanilang intent na bumili po nitong ating NFA rice. Okay, so ito po pala ay hindi sapilitan or talagang, kumbaga, pinag-aralan po ng pamahalaan kung sino-sino lang yung pwedeng makinabang. Kahit sinong LGU, basta po magbigay ng intent, ay maaari po silang makakuha ng stocks. Nangunguna po dito ay yung meron pong nakitaan na extraordinary increase po sa presyo po ng bigas. Iyon po yung nasa batas. So, yung aming allocations ay napapaloob po doon sa iniso po ng DA na circular. Eh dito po sa NCR, San Juan pa lamang po ang nagbigay ng intent? Sila po yung naunang nag-withdraw at ngayon po, yung pa lang po ang nakitaan po ng intent. Pero ayon naman po sa mga pagpupulong ay mga 67 na po na LGUs ang nagsabi po ng kanilang kagustuhan na bumili po ng NFA rice sa NFA through FTI po. Pero doon po sa 67, meron din po, kayo po ba ay nagsagawa rin ng sarili pong monitoring kung saan may sabi nyo nga po, unusual na pagtaas ng presyo o mataas na presyo ng bigas? May mga listahan po kayo ng mga lugar? Yes po, nandoon. Nakapaloob po ito sa Department Circular number 4 na in-issue po ng February 18. Opo. So iba-ibang rehiyon po ito sa buong Pilipinas, sa Region 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sa BARM po at meron din po sa Caraga at yung atin pong nasa Capital Region. Sabihin lang po dito ang Cavite at Rizal. Paano po yun, Ase? Kung kunwari man ay okay, kasama po siya doon sa listahan, pero hindi naman po nagbigay ng intent yung LGU. Maaari naman pong imbitahan sila kung meron pong allocation. At pag hindi po sila nagbigay ng intent, hindi po sila makakapaglabas. Hindi naman po sa pilitan kasi baka wala naman din pong pangangailangan sa lugar na iyon. Okay. Hindi po ba may spending ban ngayong midterm elections, ASEC? Paano po makakabili o makakapagbayad ng LGUs ng NFA rice stock? May exemption po ba rito? Nagpadala po kasi ng letter po ang aming kalihim sa COMELEC para po ma-exempt po itong aming programa na ito. At ayon po sa informasyon na nakatanggap namin, wala naman pong problema kay Commissioner Garcia ng COMELEC. Ito pong aming i-request para po ma-implement po itong aming pagbibenta po ng NFA rice. Oras na magkakuha na po ng NFA rice stocks, ang isang LGU, magkano nila ito dapat ibenta? At may limit po ba ang pwedeng bilhin? Kailangan po per kilo ay maximum po na presyo ay 35 pesos per kilo po. At kung magkakaroon man po ng limitasyon ay binigyan po namin ng kalayaan ng mga LGU na magsabi po ng kanilang polisiya kung ilan po o kung may limit man po ang dapat na bilhin ng bawat mamamayan po sa kanilang nasasakupan. Pero ang LGU po ba may limit na pwedeng makuha po na NFA stock? Sa ngayon po, yung nabanggit ko po, meron po silang allocation. So, iyon po muna. But that's a monthly allocation po. Every month po may allocation po sila. Depende po yan. Hindi po standard na pare-pareho ang bawat LGU. Opo, tama po. Kasi depende rin po sa kanilang population. Ang napangamba po sa Metro Manila po, sorry po. Go ahead, Asek, sorry. Sa Metro Manila po, yung initial allocation po monthly ay 100
50,000 bags po a month. Kamusta naman po? Kasi kadalasan, ang pangamba po ng ilan, okay, 35 pesos, tapos NFA. Naku, ano kaya ang kalidad ng bigas na mabibili namin? Kamusta nga po ba, ASEC? Yung kalidad po nito, ito po yung tinatawag namin na parang kamukha po ito ng aming RSA 25 na 25% broken. Yung iba po ay umaabot din po ng 35. Maganda po ang kalidad nito dahil meron naman po kaming ginagawang good warehousekeeping practices. Kaya sinisiguro po namin na maganda at safe pong kainin yung mga NFA rice po na ito na ipapalabas po namin. ASEC, paano po makakatiyak na ibebenta po ito ng tama at hindi mahahalo sa mas mahal na klase po ng bigas? Patuloy po yung aming pagmamonitor dito. Aside po doon sa pagbabantay ng preso, ay sisiguraduhin naman po namin na wala pong mananamantala po na dito po sa aming programa at kung ano po yung policy yung inilabas po namin, ay iyon po yung ma-implementa sa mga local government units. Sa kabila po ba nitong dinistribute na po na NFA rice, tuloy pa rin po ba yung pagbebenta ng murang bigas sa Kadiwa Store? Yes po, hindi po patuloy po lahat iyon. At ito pong NFA rice na 35 pesos o minsan San Juan nga po 33 pesos po nila ibebenta, ay ano po ito, karagdagan lang po itong option o pagpipilian po ng ating mga consumers na maaari po nilang ibilhin po sa merkado. Klaruhin ko lamang po, yung ibinibenta po na bigas sa Kadiwa Store, yun din po ba ay galing NFA? Meron pong galing ng NFA doon, yung iba naman po ay sa FTI na po ito nanggaling. Yung mga nandun po like yung RSA po namin, yung Rice for All, ay combination po ito ng mga imported at local rice po. I'm not sure kung nakarating na po ito sa inyo, ASEC, kasi may mga reklamo tungkol sa pagkakaroon po ng bukbok ng bigas na ibinibenta raw ho sa mga Kadiwa Store. Ito po ba'y nasilip na? Ay opo, kasulukuyan din naman po namin sinisilip yung na-report po na may bukbok po yung mga bigas. Pero sa aming paunang investigasyon, isolated case lang po yung sa Murphy kasi po wala naman po kaming nakitaan na pareho pong insidente sa iba pong mga lugar po kung nasaan po yung aming Rice for All na mga kiosk.